Okay, salamat sa butang special music. Mayong buntag kanatong tanan. Dalay ko ng Diyos, no, sa kagayonan nga makahiusa kita sa pagsimba, no, paghalad at pagkain diha sa atong Ginoo. Doon na po sa ato ipahibalo di ay nga natay church meeting karon hindi guman sa atong kanibahon. Atong pagkaisgutan, natay pagkaisgutan, no, regarding sa church anniversary niya uban pa, no, nga pagkatay uban nga isgutan. So mo pa na, no, so ayon sa mudayong paguli, no. Unya ato sa nga pasalamatan di ay nga nanatay duha ka katong mga hilig ba mag-volleyball, no, nanatay full diha sa gawas. So thank God, no, sa provision nga na. Salamat sa Dios sa iyang gigamit na nag-provide sa material na ako'y nagatrabaho, no. So dalay do ng Ginoo niya na. So dili ta maglangay, dinhi ta sa pagtuon sa Word of God. Tulo ka bersikulo atong pamalandungan, 2 Peter chapter 1, verse 17, 18 ug 19. Mao'ning tulo mga igsoon ang atong tanaw sa atong nga pagtuon karon. No? 2 Peter chapter 1 verse 17, 18 o verse 19. No? Dili kita mag-focus sa atong pagtuon. So sa di pa ta magpadayon mag-aampo sa tanong kadiro. Father God, sa mag-aturo sa kami sa imong mga pulong, nag-aampo kami nga imo kaming giyahan diha sa langit nun nga mga kamatuoran. Lamdagi Lord nga mamunahuna ang salabutan, araw na mo gayud masabtan Ginoo ang imong mensahe kanamo. Nag-pray kami nga imong Espiritu Santo mao ang magatudlo kanamo Lord sa imong mga pulong. Kami nagakanugyan sa mga pagpadayon in Jesus name. Amen. So dili ta maglangay, no? Basahon na ko dinhi ang verse 17. For he, that is Jesus, he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. No? So mo ng quotation sa gisulti sa Diyos nga Amahan regarding kang Jesus Christ. So ato ning himay-himayon, no? Phrase by phrase atong tanawon ang mga kahulugan niini. Una kaning giingon dinhi, for he received honor and glory from God the Father, no? Referring to Jesus. And then ang meaning niini is kining receiving honor and glory naga-indicates kini that Jesus was exalted not by man but by God himself, no? So gihatagan siya, no, of honor and glory. Okay, nakadawat siya niya agikan mismo sa iyang amahan. Okay? So kining honor, this represents recognition and reverence. O kining glory nag-refer kini sa gitawag divine splendor, no? Na ang Diyos ray naa niya ng mga igsoon, the manifestation of God's presence and majesty. Okay? So ang Dios, no, ang may gud siya nga pasidunggan o ang himaya diha kaniya, no? O kini siya ang igsoon mo ning gihatag sa Dios ngadto kang Jesus Christ, no? So this receiving happened during a specific moment, the transfiguration, no? Kini transfiguration morning higayon mga igsoon nga Peter, James and John gidala ni Jesus ngadto sa mountain, no? Unya samtang dito sila nasaksihan nila, no, ni Pedro nga ning sanad, no, ang glory ni Jesus Christ, ipakita sila sa glory ni Jesus mga igsoon. So unsa man to? So kining the transfiguration nga pagkausab, no, from
natabunan man gud ang glory ni Jesus sa iyang pagpakatao, no? Nagbanuban siya sa iyang mga disciples, just an ordinary man. Pero sa nang gipakita sila ni Pedro, si Juan ug ni Santiago nga, uy, ganing inyong kauban diri lang na tao lang. Ha? Tungod kay siya, no? Ipakita ang glory ni Jesus Christ at that time, no? His divine nature was revealed visibly dito sa Transfiguration, mga igsoon. Mao katong semana before si Jesus i-crucify, no? Nga kini dayong ma-crucify nga Savior, He is already declared glorified, no? Glorious siya. Di mo na gisulti sa Dios nga Amahan. And it also points forward, no, katong Transfiguration, it also points forward to the resurrection and ascension, where Jesus was glorified as Lord over all. No? So, yes, ma-crucify si Jesus, pero di adtong Transfiguration, ipakita ang exod what will happen also. Nga kini si Jesus will be resurrected and be ascended. Makita na diha sa himaya. O kini phrase nga gingon dinhi, when the voice came to him from the majestic glory, no? So kanang voice is God the Father's audible declaration, no? Mo nang nabatian ni Pedro mga igsoon, no? Nga gisulti sa Amahan, no? Nabatian niyang tingog. Kaning word that came to him, no? This indicates direct communication, not just for others to hear, but a personal affirmation to Jesus, no? So mao nang nabatian ni Pedro nga kini si Jesus sumala sa gisulti sa Amahan, no? Nga ang Amahan nalimpay, no, kan Jesus Christ. Nadining phrase nga from the majestic glory, no? This is a powerful title for God. Ang Ginoo mga igsoon, majestic, no? Glory. Is a powerful title for God. This likely referring to the Shekinah, no? Ang Shekinah sa Old Testament, meaning niya visible glory of God. Okay? Evoking imagery from the Old Testament. Makita ni sa Exodus, no? Sa Mount Sinai, and then the cloud of glory in the temple. Nakita sa mga katawhan ba ang visible glory of God, mga igsoon? That God is glorious. So sa may spiritual insight na itong ma-learn in a verse. So this highlights, mga igsoon, that Jesus' identity, no? Ang iyang identity is divinely revealed. Ipadayag kini sa Diyos, not man-made, no? It also draws a parallel to how God revealed Himself to prophets, showing Jesus stands in continuity with, but also above them. Kaya kung kinundungan nato sa Transfiguration, dito po si Moses o si Elijah, no? Nga sa ato pa, makita nato dito ang parallel, pero ang minsanag mga igsoon mao si Jesus Christ. Nga lahi iba si Jesus mga igsoon, no? Lapaw siya. Okay? But He is related to the prophets. Unsay ingon sa verse nato, ingon diha saying, ingon sa Amahan, this is my son, whom I love, with whom I am well pleased. No? Grabe ang declaration ng exalting sa Diyos, no? Amahan, regarding kang Jesus. This is my son. This confirms Jesus' unique sonship, mga igsoon. Not as a created being. Ato lang emphasize, no? Jesus is not a created being, but as one with the Father. Kung sa maning one with the Father, pareho sila sa Amahan, mga igsoon, the same ang ilang nature, the being of a God, no? Si Jesus, He possesses the attributes, no, of God. When God is eternal, mausap kong Jesus because He possesses the same essence with God. Perfectly holy ang Diyos, mausap si Jesus, mga igsoon. From eternity, mausap si Jesus from eternity.
So, any attributes you ascribe to God, pag imo din nga, they are of the same, no? Sonship, the same nature and being, mga igsoon, si Jesus sa Amahan. For example, kitang tao na kita human nature. We share the same nature ng mga tao. Kung unsay attributes sa usa ka tao, mausab na ang na-possess nimo, no? Because you are of the same being. Si Jesus, mga igsoon, is of the same, no? Kanang gitawag Son of God. They share the same being, mga igsoon. What is true of God in His attribute is also true of Jesus Christ. So karon, ingon din ha, no? Kini nga pulong, no? This same voice was heard. Di ba, minsulti ang Amahan, ini nga, sumala ini nga verse. Quotation kini, okay? Una at Jesus baptism. Sa Matthew chapter 3, watay pa nang pagkita niya, no? Chapter 3 verse 17, paghawas ni Jesus sa gikan sa pagbaptize, naitingog gikan sa Amahan. This is my beloved Son of whom I am well pleased. Mao tong una, no? Ang second, morning transfiguration. Katong doon na lang ang pag-crucify si Jesus. This confirm, mga igsoon, again sa iya nga divine identity. No? Gi-introduce sa Amahan, gi-reveal, gipadayag sa Amahan. Nga kining Jesus, no? Kini siya divine, no? Diyos ang iyang identity, mga igsoon. Okay? So, muna lang mingon kita, Jesus is 100% God, muna ang iyang pagka-Diyos. Jesus is 100% man, muna ang iyang pagkatao. Unique si Jesus, mga igsoon. Diyos nagpakatao. No? He possessed this dual nature. Sa pagka-Diyos, 100%, sa iyang pagkatao, 100%, mga igsoon. Well, sa uban no, ng mga religious groups, okay? Ang ilang pangilalang kang Jesus, tao lang, or mataas nga level sa iyang pagkatao, o na ilang pagtanaw lang kang Jesus. Pero dili mga igsoon, mayroon kita sumala sa aking padayag, no, sa Amahan ngadto regarding kang Jesus. This is my beloved, He is my beloved Son, no? Anak niya, no? Si Jesus Christ. So ato nag-ingon nga kung ganing son of or son of God, they possess the same sa ilang essence, mga igsoon. Now, kung sa may mga aplikasyon ni ini nga verse, okay? Na at least upat ka aplikasyon ni ini. That we are to, number one, that we are to recognize the supremacy of Christ. Okay? Kaya ang pagpadayag sa Amahan kang Jesus, no? Na siya Diyos, no? Divine. So, since Jesus received honor and glory from God the Father, we are reminded that Christ is not just a historical figure or moral teacher. He is the exalted Son of God. No? Worthy of our worship and total allegiance. Mga igsoon. Makita natin, no, si Jesus na pagsugod sa iyang ministry, pagkahuman, haduol na mahuman, nagsulti na daan ang iyang Amahan. Nga iyang i-honor, iyang i-glorify ang iyang anak. Nahimuot siya sa iyang anak na mo si Jesus. So kita as believers, ingon ani, our lives should reflect this truth. We honor Christ not only with our lips but with our obedience, priorities, and daily choices. Kung ang Diyos nga mahano, nag-honor siya kang Jesus, kita sab ng mga believer, kinahanglan atong i-honor, no? We glorify Jesus Christ. Mao na nga ang pangutana kanato, no? Do I truly live as if Christ is Lord of all, no? Including my time, our relationship, and ambitions. Kaya kung tanaw po nato ni, explore nato maayo. Sa Bible, Jesus Christ is Lord.
Ug ang iyang title, Lord of Lords, mga igsoon. Ug busa angayan siya, no? Angayan gyud siya nga kita maghatag kaniya mga igsoon sa pinakamaayo. The best nga time sa atong mga relasyon, prioritize si Lord. Ug bisan sa atong mga handong tingwa sa kinabuhi, no? Priority si Lord mga igsoon. Ikaduha nga aplikasyon nini nga passage that we are to listen to God's voice mga igsoon. No? Yes, God continue to speak. Katumatayang sa kang Pedro, no? Sa Transfiguration, audible, napatian yun nila sa ilang dalunggan. Pero sa atong panahon, yes, God spoke from the majestic glory to affirm Jesus. While we may not hear an audible voice, God still speaks today. Sa unsang pagi, through His Word, the Holy Spirit, and godly counsel. Muna pamagi mga igsoon sa pagsulti sa Diyos karon. Paagi sa iyang mga pulong, pinagi sa Holy Spirit na nakakanato o sa mga advice o mga sulti sa mga Diyos nun nga mga tao. We must be intentional about quieting distractions and tuning our hearts to hear Him. We must be intentional. You want to hear God's voice? 3 sources, no? Kinakablo ka mamati the teaching and preaching of God's Word. We must listen to the prompting of the Holy Spirit. No, ni pamaagi sa pagpadayon ng pagsulti sa Dios kanato mga igsoon. O gihon man sa mga godly people nga gamiton sa Ginoo to remind us, no, sa mga pulong niya. Muna nga mga panata, am I regularly in God's Word, listening for His guidance, mga igsoon? Or, muna ning natabo usahay sa mga Christian, am I more influenced by the noise of the world? No? Kaya ang pagpamati sa Word of God, very intentional. Pero usahay, we are distracted, no, of the voices of this world, mga igsoon. Daghang mga distractions. Gusto ka nga mag-devotion, gusto ka nga mag-study sa God's Word, nakakay mabatian ng mga distractions na, di ba? Ug ingon man kini nga to nga pag gusto nato nga musimba kay makapabati sa Word of God, mga igsoon. Usahay na mga mupugong nga dili ta makasimba, no? Basta mga buluhaton sa Ginoo, daghang mga distractions, mga igsoon. Pero sa ginoo nato, kinahanglan mga igsoon nga unsa, we are to listen to God's voice, no? God continually speaks to us in our time. Not in audible voice, sama sa nabatian ni Pedro, but by the preaching and teaching of God's Word, by the prompting of the Holy Spirit, and by the godly people nga gihatag sa Ginoo kanato. Ikatulong aplikasyon mga igsoon sa atong pag-apply niini, that we are to walk in a way that pleases God. Di ba yung sa Diyos, this is my beloved Son, of whom I am well pleased. Gideklara no sa amahan nga, nalipay ko, nahimuot ko. No? Nahimuot siya kang Jesus Christ. So kita nga mga katawhan, we are to walk in a way also that pleases God. No? Namamuot ko ng Ginoo kanato. No? God said, di ba, ingon sa verse, with Him, kan Jesus, I am well pleased. So Jesus is our perfect example of a life that brings pleasure to the Father. Sa ato pa na kita model, mga igsoon. Ang atong model is Jesus Christ. As His followers, muna ni kita karon, mga sumulunod, we are called to walk in faith, love, humility, and obedience, aiming to live in a way that reflects Christ. Kasi Jesus mga igsoon, ang iyang kinabuhi, no? Ganong mahimuot man ang amahan kang Jesus. Because makita siyang kinabuhi ang gugma, ang humility. Makita siyang kinabuhi ni Jesus mga igsoon, ang obedience
to His Father. The ultimate obedience ni Jesus ang sa ganit? His obedience to crucifixion on the cross. Hindi literally mga exon, you die. Ha? Pait, sakit, kaayo mga kamatayon. Pero kung sige ko ni Jesus sa prayer niya, sa Gethsemane, Father, kung mahimo pa lang na dili ko makaagi nining sufferings. Pero sa isumpay siyang prayer, but not my will, but your will be done. Mo na ang obedience mga igsoon, no? Ang obedience ni Jesus Christ models us nga kinahanglan dahil ang pag-obey sa Ginoo even to that extent, no? Nga maka-create of discomfort, even death, mga igsoon, because you obey Jesus Christ. Ug mao ning mga igsoon, we are to walk in a way that pleases God. So mao na yung pangutana, no? What are of my life needs, no? What area of my life needs to change so that God can say, I am pleased. Yun ang mga igsoon kung sa atong kinabuhi, daaghan pa pagtrabaho sa atong kinabuhi so that God can say, I am pleased with you. So mga tanong sa kanang area sa atong kinabuhi. For example, no, datay gi-suggest din nga mga answer. Number 1, regarding sa pag-apply sa love and compassion. Okay? Do you actively show love and kindness toward others? You know, kung manifest ka love and kindness toward people, no? You model the love of God. This includes those who might be different or difficult. No? Kanang mo nang lisod, kanang the difficult, the different people, mga igsoon. Katuning mga type, nga tao nga dili imo type, mga tao nga di kaganahan. But still you manifest love and kindness, meaning mga tawhana. So, are you compassionate towards the suffering in the world? No? Or sa mga tao na nakapalibot sa imo? So many faiths emphasize the importance of loving your neighbor as yourself and caring for the less fortunate. Yun ang mga igsoon, kung atong manifest ni sa atong kinabuhi, no? Kining gugma ba sa Ginoo? Okay? God is pleased kung atong nang ma-apply. Another area na makita kini dapat sa atong integrity and honesty. Is God pleased by our integrity and honesty? Do you live with honesty and integrity in your words and actions? No? Ma-please pang Ginoo ka nato. Are you truthful in your dealing with others? Or are you upholding moral principles? No? Often seen as essential. No? Nakita ba ning mga kinahanglanon gyud nga mapakita sa atong kinabuhi ang atong integridad ug honesty ngadto sa mga tao. Nga Ginoo mayon sa kanimo, o kining akong anak. Ha? Sa iyang trabahuan, sa iyang employment, she is honest. He is man of integrity, woman of integrity. No? Another area mga igsoon nga dili lang dira ko to regarding sa atong humility and dependence of God. No? Are you humble? Maring pangutana, do you acknowledge your limitations and rely on a higher power of guidance and strength? Humility and a recognition of something greater than oneself are often valued by God. Mga igsoon. Kanang our dependence on God, no? Unya, remain humble, di ba? Morning giwali sa katong bisita sa Amerikano last Wednesday, the need of obedience sa mga katawhan sa Ginoo. No? Be humble. Okay? Another area sa atong kinabuhi nga malipay pa ka ang Dios sa atong obedience and faithfulness. No? Baka imong ba Ginoo kanato, you are obedient and faithful nga akong anak.
Do you strive to understand and follow the teachings and principles of your faith? You know, sa Bible, mga igsoon, no? Na ay mga commands ang Ginoo para sa iyang mga katawhan. Okay? Commands. Do you obey? Do you follow? Are you faithful in your practices and in your commitments, mga igsoon? No? So naa diha ang atong test ba sa atong pagkakristohanon, ang atong pag-obey diha sa Ginoo, no? Nga kita masinulundon ba? Kita faithful ba diha sa atong Dios? Okay? Mo nang ingon sa pulong sa Ginoo nga sama sa gingon sa man siya anak, I am pleased with you. Nalipay ko na himot ko kanimo. Jesus as our model, mga igsoon. Our obedience, no, sa Dios. No? Obedient pa ta sa Ginoo. Kumusta ang atong pag-obey sa Diyos? Kung di na pa, another area nga makita dapat ang kalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini pag-apply sa gitawag forgiveness and reconciliation. Namang yung mga relasyon usahay nga di ba? Doon na yung mga relasyon nga madiskarel, nagka-diferensya ang relasyon. Are you willing to forgive others and seek reconciliation in broken relationships? No? Malipay yun ang Ginoo, mga igsoon, nga sabihin, you are a man of peace. Or you are seeking reconciliation and forgiveness ngadto sa mga tao. No? So holding on to bitterness can seen as hindering spiritual growth, mga igsoon. Okay? So kinahanglan sa bato ning pakita ang forgiveness and reconciliation. Kaya basig na kay mga pagdumot, ha? 1 year, 5 years, 10 years na kontra paghihapon nimo ang tao. No? Kung say gusto sa Ginoo mahitabo that you will be reconciled. You will extend forgiveness. No? Ngadto sa mga tao nga naguba ang imong relasyon, mga igsoon. Di ani, kung atong i-apply, ingon sa Bible, I am pleased. No? Malipay yun ang Diyos niya, mga igsoon. Another area na makita nga malipay si Lord dapat sa atong kinabuhi, the application of justice and righteousness sa atong kinabuhi. No? Do you stand up for what is right and just? Dapat ang mga Kristohano nagapanguna, no? Sa hustisya o pagkamatarong na ay fairness, no? Fairness of dealings of people in businesses, in transactions, mga igsoon. Do you care about fairness and equity in the world around you? You know, mga igsoon, balipay si Lord kung sa ang mga katawhan niya, ikaw personally, when you are a man of justice and righteousness. Okay? So mo ni mga igsoon lang pwede nato para nga makita, no? Nga malipay si Lord sa atong kinabuhi. Another way, another thing, another area, kinitawag gratitude and contentment. Makita ba ni Lord sa atong kinabuhi nga mapasalamaton ka o kontento ka? Ma-please ang Ginoo niya na mga igsoon. No? Do you express gratitude for what you have and find contentment in your circumstances? Or kasi mabatian sa Ginoo, you are always complaining or grumbling. Dili malipay si Lord na. Ang atong ipangita that God will be pleased in our lives. Ug ipakita nato bisan sa atong mga attitude, mga igsoon, that you are always grateful, mapasalamaton, always in all things. Di ba sa Bible? 1 Thessalonians 5:18. No? Nga mapasalamaton kita sa tanang butang. Ug magkontento. No? Dili ka happy, basi wa ka na kontento. Okay? Mao mga igsoon, kinahanglan ang attitude of contentment. So a thankful heart is often seen as pleasing to God. Mao gyud ang mga igsoon, malipay ang Ginoo nga iyang anak mapasalamaton ta. No? Gigrasyahan ka ni Lord sa matag adlaw. Okay? So sa imong kasagarang pagtan-aw ngadto sa uban nga nasa lakoy na dawat nga grasya sa Ginoo nya walay imo, ayaw pagsigig kumpara. Kaya nga naman, naapog kay imo maghulat ka lang. No? Kinahanglan kabalo maghulat ang mga katawhan sa Dios.
aron nga ma-develop ang gitawag nato nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Maliban si Lord sa unsa pagyud kung kita mutubo, mao ni katong gitagaging pase sa pigurlata wali our spiritual growth mga igsoon. Maliban si Lord kung nag-grow ka nga Kristohano, no? Giingon na nato sa miagi nga dili sayon, no? Ang kinabuhi kung ikaw wala nag-grow, no? Daghang kaayo mga aberya sa atong kinabuhi nga ma-stumble tagali, dili ka may effective, no? Nasbutan nato na sa una. So are you actively seeking to learn and grow in your understanding of your faith and your relationship with God? No? So kinahanglan ato ni develop mga igsoon nga mo-grow gyud ta spiritually. So this might involve sa unsa man sa atong prayer life, study life, meditation, or in service or doing the ministry mga igsoon. Nga kita mo grow niining mga butana, no? Kinahanglan ato ni makita ni Lord nga kita naga-strive, no? Nga mutubo ta diha sa atong pagka-Kristohano. Okay? So unsa pa gani mga aplikasyon mga igsoon sa verse 17 nga atong ginaisgutan? Peter mentions this event, no, kining transfiguration, to strengthen the faith of believers so they know that Jesus' identity isn't a myth but was confirmed by God Himself. Sa ato pa mga igsoon nga kini day pagsunod nato sa Ginoo, no, aron dili kita aron masiguro ba nato nga dili kini nga akong gituuhan, kini ko ang gialagaran, dili day ni fables lang or myth or legend, kini tinud-anay gyud. So this gives us confidence, no? Our faith is not based on fables. When kag fables, mga istorya lang, but on divine truth, mga igsoon, no? Kamatuoran yun. Muna nakanindot sa Christianity. Kay kini dili lang bugna-bugna nga istorya. Kay ingon pa ni Pedro, akong nabatian, akong nakita nga kini si Jesus Christ nga among giwali niya kaninyo. Mao gayud, no? Ang among nabatian gikan sa man nga siya Diyos, no? Anak sa Diyos si Jesus. So it encourages sa mga Kristohano to stand firm, especially when challenged or discouraged. Doon ay panahon sa atong kinabuhi mga igsono nga sa atong pagsunod sa Ginoo na mga kaluyahon, na mga discouragement. Pero unsa may kinahanglan nga makapalig-on kanato that we are standing, our footing stand in a solid ground, the identity of Jesus Christ sa atong kinabuhi, no? So ang habit kanato sa atong mapagpadayon pangalagad sa Ginoo mao kini, do I live with the confidence that my faith is grounded in historical and divine truth, no? Kumusta ang atong confidence mga igsoon makahatag sa atong pagkahibalo niini nga ato din ang atong pagtuo, no? Ang atong gituuhan. Uy dili din basta-basta kay mao gyud ning kamatuoran ug kini based sa historical nga sitwasyon, no? Sumalak sa pruiba niini sa history. Mupadayon kita sa verse 18, no? Muproceed ta sa verse 18, 2 Peter 1:18. And we ourselves heard this voice which came from heaven when we were with Him on the holy mountain. Muna ingon ni Pedro, no? Kasi ingon, we ourselves heard this voice which came from heaven when we heard Him on the holy, when we were on the holy mountain. So, sa may mga bining mga gisgutan sa verse 18, mao ni ang ma-learn nato mga igsoon. Eyewitness testimony is important. Di ba i-claim din ni Pedro nga eyewitness sila, nakakita, nakabati sila. Peter is asserting that his teachings about Jesus are not based on myths, legends, or second-hand stories. He is an eyewitness. He physically heard the voice of God and saw the glory of Christ. This strengthens the authority of the apostolic message, mga igsoon.
No? Iyang nakita, iyang nabatian. Mao na nga makumpara bitaw nimo ang teaching sa mga uban ng mga religious groups. Ngaon sa gani, naa sila yung mga fiction stories nga ginadugang silang belief, di ba? That's why mga igsoon, ang source sa atong belief kining Word of God, Bible. Wala na kita second book. Wala na. Outside source sa atong gituuhan, wala na. Well, ang uban ng mga group na sila mga igsoon, ang uban. No? For example lang ha, ang Mormons, na sila ay Book of Mormons. Okay? Ang Jehovah's Witness, na sila po book mga igsoon. Other source of their source of faith. Bisan mga igsoon ang Iglesia ni Cristo, no? Ang uban pa ng mga religious group, for example, ang Seventh-day Adventist, no? Na sila ay other source of faith mga igsoon. The teachings of Ellen G. White. But, gini nga itong gisgutan din nga, gi-claim ni Pedro nga kasaligan. Kaya akong nakita o nabatian, mao ni mga igsoon ang record sa Bible. Mao ni siya nga itong ipasabot. Wala kita gibasihan nga lain, no other but the Word of God. No? Mao ni kingo din no? Sa ikaduha, the affirmation of Jesus' divine sonship. Unsa may pasabot nato dinhi? Ang ma-learn nato that by recalling the Father's voice from heaven, Peter is affirming that Jesus is truly the Son of God. No, mo na ning na-mention nato ganina pa. God himself declared it audibly. Therefore, Jesus' teachings, mission, and promised return are trustworthy. Kaya miningon man ang Diyos naman sa iyang anak, na nalipay siya na himuot ko niya. Unya mao po ni gipatotohanan ni Pedro. Nga sa ato pa, mao ni siyang implications nga ang tanan nga teachings ni Jesus, ang missions ni Jesus, ang promise, kini silang tanan masaligan mga igsoon. Masaligan. No? Ikatulo, the preparation for Christ's second coming. No? Makita nato nga mao ni siyang implications mga igsoon. A major theme in 2 Peter is the promise of Christ's return. Mamawin na siya ang major theme sa 2 Peter na mubalik si Jesus. Moingon man ang mga false teacher, forget second coming, walay second coming. So din i-establish ni Pedro nga, time sa, akong i-establish kaninyo, kung unsa ka matinud-anon, kung unsa kini kasulid ang proof nga matuod gayon kining akong gisulti that Jesus will come again. No? So a major theme mo nang gingon diha. So false teachers were denying it kining second coming, gi-deny nila. By mentioning that transfiguration, Peter is saying we have already seen a glimpse of Christ's majesty. His future coming in glory is certain because we witnessed His divine glory once before. So kung baga mga igsoon nga nani, mayroon si Pedro, mayroon ang false teacher, di bumalik si Jesus, istorya na. Mayroon si Pedro, oy, si Jesus mabalik, di ang proof. Una, ang Diyos nga mahan nagsulti, nga nalipay siya sa iyang anak. O akong nakita, mayroon si Pedro, ang glory ni Jesus sa dihang ning shine siya. Ang glory, ang iyong pagka-Diyos. No? Nakasaksi ko niya na. No? Kaya kinisikan kaming manggod sa Ginoo mga igsoon. This is His glorious reign din ni Jesus pag dumala sa kalibutan, kinisikan kami. No? So sa pa'y ma-learn nato sa verse 18. Na-mention din na kining the holy mountain. Yung ni Pedro, dito nakita ni nako ang transfiguration sa holy mountain. Kung sa'y ma-learn nato nining holy mountain. So the holy mountain, no, the mountain becomes holy not because of its location and so on, but because of the profound encounter with God that happened there. Katong Mount of Transfiguration, gitawag ni Pedro nga holy mountain, kaya nga naman, dito na-encounter niya ang Diyos. No? Na-encounter niya ang Diyos mga igsoon.
Na ay mga recollection ini, it recalls other biblical mountain experiences like Moses at Mount Sinai, where God revealed Himself in powerful ways. So nahimo siya nga holy because the presence of God is there. Yun ang mga exon sa mga aplikasyon na niya sa atong kinabuhi. Ang presensya biya sa Ginoo karon naa sa mga katawhan niya. That's why gitawag niya ang mga Kristiyanon holy people. No? Sense. Nga naman, na ang presensya sa Diyos, didha kanila, dinha kanato mga igsoon. You are holy because God is with you. No? Mo ni mga igsoon ang nakanindot, no? You are holy because God is with you. Now, ang ma-learn pa yun nato sa verse 18, makontrast nato ang false teachers. Peter subtly contrasts himself and the true apostles with the false teachers. While the false teachers base their claim on, ingon sa verse 16, atong ito na last Sunday, cleverly devised fables. Mga bugna-bugna lang ang mga istorya, no? Pero walay proof, walay pasikaranan, no? Nga matuod gayon. Katang isip lang ang mga false teacher. So Peter bases his on unsa kining direct divine revelation. Mao na mga igsoon ang gi-uphold nato sa atong belief, no? Nga unsa man kining atong declare nga doktrina gituuhan nga teaching mayong kita mao kining gitudlo sa Bible. No? This is in the Bible, no? Ug ato kining gibarugan kay ang pulong sa Ginoo matuod gayon. In short mga igsoon, ang verse 18 kung sa atong ma-learn, 2 Peter 1:18 is Peter's solemn reminder that the Christian faith is rooted in real divine encounters and not in human imagination. His witness of the transfiguration proves that Jesus is indeed the beloved Son of God, and that His promises, especially His return, are absolutely trustworthy. Kaya yun ang Exodus from advance tanin chapter 2, chapter 3, gi-establish ni Pedro na mabalik lang si Jesus na isikan kami. Mayroon ng mga tao, di na mabalik ang Ginoo, pero yung ni Pedro, mabalik lagi si Lord. No? Mao na mga igsoon kita masaligo, no, niini. Okay? So, dinita sa atong katapusan nga verse 19. Ingon ni Pedro, and so we have the prophetic word confirmed, which do you well to heed as light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Morning last verse no nga, taga na itong pagtagad. Ingon diha, and so we have the prophetic word confirmed. So, sa may pasabot ini, kining prophetic word, this refers to the Old Testament prophecies about the Messiah, si Jesus, sa Old Testament. Especially those speaking of His glory, His suffering and resurrection, and future reign. Mao ni ang sa propesya sa Old Testament mga igsoon makita sa Isaiah, Psalms, Daniel, and other books, no, sa Old Testament regarding meaning Messiah, no? So na mga propesya ni anak o sa kuno kini, no? Nagahisgot mga igsoon sa coming glory of the Messiah. So Peter is saying, Mone, because we saw Jesus glorified at transfiguration, no? We now have even stronger confirmation that the Old Testament prophecies are true. No? Sa dihang experiensya ni Pedro ba sa transfiguration, ang ingon ni Pedro, makatestify kami nga ang gisulti dahil sa Old Testament tinuod kayo sumala sa among experiensyahan. Kaya kining Messiah nga si Jesus, nakita na ako ang iyang glory. So I can testify na matuod kayo ng propesya sa Old Testament. So the apostles' eyewitnesses experience mga igsoon, this supports and confirms the ancient scriptures, kining Old Testament. In other words, experience and scripture agree.
there is no contradiction, no? Ang experience ni Pedro o ang scripture sa Old Testament, they agree talking about the Messiah, mga igsoon sa Jesus. Kung na tayo i-emphasize nga important ni ingunahan no? Mga igsoon, Peter does not place his personal experience above scripture. Ato na emphasize, ha? Again, Peter does not place his personal experience above scripture. Instead, he says their experience confirmed what scripture had already foretold. Makita nato din yung mga igsoon ang supremacy of the scriptures. Ang experience ni Peter katong transfiguration only confirms nga kining Messiah nga si Jesus, he is indeed the Messiah. Kaya nakita ni Pedro ang glory ni Jesus. So, mo rin katong ma-learn mga igsoon, no? Nga atong mga experiences ba, mo confirm lang siya what is already spoken or told in the scriptures. No? O, mo na usayang sukuhin sa uban. Unsa man. Ang uban, ipakalabaw nila ilang experience kaysa scripture. Baliktad. No? Yun ang mga igsoon, ang scripture mo yung supreme labaw sa tanan. Ang atong experience will only confirm what God said in His Word. No? Dili pwede nga maingon ka, sakto ang Word of God. Ha? Kay, sa dihang akong na-experiensyahan, mao to'y validation nga sakto ang Word of God. Ingon ni Pedro, dili, dapat sakto ang Word of God. Unya, ang akong experience, makatestify lang niini nga sakto yun siya. Sakto na dahil ang Word of God, mga igsoon. No? Ang ato lang experience, siya mo testify nga, mo confirm na, tinuod yun dahil ang Word of God. Sa Old Testament, prophesied Jesus is the Messiah, His glory, His suffering, His death, and His glorious reign, mga igsoon. No? Ingon pa ni Pedro, which you do well to heed. Ingon niya sa mga gisulatan. So Peter encourages believers to pay close attention to the prophetic scriptures. Kining heed diha means more than just reading. It means obey, trusting, and living by the word. Nga sa ito pa mga igsoon, kining gisulatan ni Pedro nga mga tumuloo, sila namati, ug ilang gikinabuhi, ug gituuhan gayod ang mga gisulti ni Pedro, mga igsoon. This is true ka nato karon. Kita nagapamati, ug atong gituuhan ang pulong sa Ginoo, ug atong gikinabuhi, mga igsoon. So, in effect, Mauni, ingon ni Pedro, if you cling to the Word of God, you will stay firm and safe, mga igsoon, even when false teachers try to deceive you. Ha? So, mura ang pag-paraphrase ni verse 19. Nga kita kung mukling gyud ka sa Word of God, you will be safe sa imong pag-navigate. Ang atong pag-navigate ini ang kalibutan. Daghan ang mga false teachers. Ha? Ang mga false teachers takang kayo. But you can only be safe kung mukling kita, kupta nato, ukapot kita sa Word of God, mga igsoon. Ug ingon din hapon sa mga verse, as a light that shines in a dark place. Morning prophetic, no? Morning scriptures. Gikumpara dire nga scripture daw as a light that shines in a dark place. No? So the prophetic word is compared to a lamp or a torch shining in a very dark and gloomy place. So ang dark place din morning fallen, sinful world, full of ignorance, lies, confusion, and sin. Morning realidad mga igsoon sa kalibutan ng gipuy-an sa mga katawhan. There is ignorance, prevalence of lies, confusions, and sin. Pero gingon din usab, there is a light, that is the Word of God, mga igsoon. Na ay kahayag, no? So in this darkness, God's Word is the only true light guiding believers safely. Mao na nakita nining dulong ngit-ngit nga kalibutan, no? Fallen world of sin.
Yes. But you know, God provides us a light. Mao ni ang word. Mao ang pulong sa Ginoo. That's why yun din sa next portion sa verse, no? Until the day dawns and the morning star rises in your heart. Unsa man ni? The day, this refers to the second coming of Christ. Gabuton niya sa Ginoo. When false spiritual light will flood everything. Purag adlaw ba mamuhaya ko niya, no? So the morning star, no? This refers to Jesus himself. Makita ni sa Revelation 22:16 nga ang claim diha nga si Jesus ay ang the bright morning star, no? Nigabuton niya ni Kristo mga igsoon. Mo nang ingon din sa verse, rises in your hearts. This points to the full realization of Christ's glory inside believers when they will no longer need faith. Karon nagtuo pa man tano nga maabot si Jesus. Pero ini realization na niya nag-abot ni Jesus, no? We will live by sight and fullness of Christ's presence, no? Mo na ang realization mga igsoon niya ini magpaabot na gyud si Jesus. In other words, mo na siya. For now, we depend on the light of Scripture. Di ba? Nagatamod daw karon permi sa Word of God sa Scriptures. For now. But when Christ returns, mga igsoon, sa naman, we don't need the lamp anymore because the full light of the sun, no? Pag sandag na sa adlaw, the full light of the sun, ang pasabot, Christ's visible glory will shine forever. No? Umaw na yung giulat sa mga Kristohanon. The visible reign of Jesus Christ, the glorious reign of Him. Nga sabihin mga igsoon, no? Ang sa karong pangatayong kita, naarigid taon ta sa hearing and believing what we hear. Pero kining gi-promise the second coming of Jesus Christ, mahitabo kining mga igsoon. So in short, no, na atong ma-learn sa verse 19. Scripture is a sure and reliable guide for believers. We must cling to it carefully in this dark world. It will guide us safely until Christ returns and His glory fully transforms our hearts. Mao ni mga igsoon, sabtang naghulat pata sa pag-abot sa atong Bisaya nga si Jesus, His second coming. Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Pedro ngayong establish, kinahanglan mo cling kita, kuptan kita, nato ang Word of God, dili nato buhian, no? Doon ay mga maghatag og mga pangduha-duha. Doon ay mga tao mo sila remarks, ang Bible dili na tinuod, ang teaching dia dili na tinuod. Pero ingon ni Pedro mga igsoon, we are to cling to the Word of God kay mao ning suga nato nini ang kalibutan, no? Now karon to close mga igsoon sa usa ka illustration, sama daw kini sa usa ka hiker. A hiker climbs a mountain. Pero sa pag-climb niya, naabtan siya gabiin, no? Taas siguro kayong mountain. Tungkol kay gabiin na, siyempre, ang nag-guide niya is kinilang duha, flashlight and a compass. Gamit siya na. As he nears the summit, hapit na siya nakaabot sa taas. The eastern sky begins to glow. Mura naging hapit na pakitag hayag ng exo, no? Yung glow na ang sky. Soon, ang naitabo, the morning star appears, signaling the coming dawn. Uy, buntag na gili ay, kinana. So, ang gihimo sa hikers mo ni, he puts away the flashlight because the new day is near. Oh, padapli ng flashlight kayo, ayaw na, saka ng adlaw. Kasi man-learn nato na ng simple ng illustration mong igsoon mo nani. God's Word is like that flashlight, guiding us in the dark. But one day when Christ returns, di ba, the morning star, si Jesus, we will no longer need the dim light of this world. The fullness of Christ's glory will shine forever. Mao na nakanindot mga igsoon, inigabot taon niya ni Kristo. That's why sa Bible, labi na sa New Testament, ang promises sa Ginoo kining second coming, no? Mao gyud gihulat sa mga tumuluo, no? Sa first century Christian pa hangtod kanato karon.
no? Ginahulat kini the most awaited promise mga igsoon, the second coming of Christ. Ug ingon ni Pedro dinhi moabot ka na nga adlaw. So to apply nini sa atong kinabuhi mo ni. When you feel surrounded by darkness, don't just rely on feelings or the opinions of others. Unsa kuno? Turn to the word. Read it, hold on to it. It's not just ink on paper mga igsoon. It is light for your soul, pointing you to the living Christ. Mao kining word, ang word of God na atong gikinahanglan. Mo na nga mangutanan lang sa tanong, are there any dark places in our life right now where you need God's light? No? Usahay, that's why sa atong mga prayer, may kita Ginoo giyahi, giyahi. Namdagi Ginoo giyahi. Kaya nga naman, na kita niningit-ngit ng kalibutan. That even in our decisions, we need the help of God. No? Gikinahanglan natong tapang sa Ginoo mga igsoon. Another question, what steps can you take this week to engage more deeply with God's Word? Wala na ito na-mention primero pagsugod sa mensahe kung ano sa title sa atong mensahe. Pero ato na i-reveal sa title mga igsoon. The title of our message is The Certainty of God's Word. Ang kasiguro gayon sa mga pulong sa Ginoo mga igsoon. No? To summarize sa atong mensahe, verse 17 to 19, no, sa atong gitun-an, this passage emphasizes the authority of Peter as an eyewitness to the transfiguration of Jesus Christ. Peter recounts this extraordinary event where he witnessed Jesus' majesty and heard God's voice affirming Jesus as his beloved Son. So Peter stresses the reliability of prophecy, pointing out that his experience confirmed the prophetic word, which serves as a light shining in darkness until the day dawns and the morning star rises in our hearts, highlighting the importance of Scripture and personal testimony in guiding the believers. Bosa pili sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Si Pedro, siya atong ang iyang testimony gikuha na tong hugot mga igsoon nga source sa atong gituuhan karon. Ingon ni Pedro, lahi ning ako ha sa mga false teacher. Ang mga false teacher bugna-bugna lang tong ilang mga teachings. Pero kining ako naani pasit karanan. Akong na-experiensyahan gayud. Akong nakita, nabatian, no? Regarding kang Jesus Christ. You know mga igsoon si Jesus nga atong gituuhan. Siya lang gayud ang atong gituuhan nga atong manduluwas. O gihulat nga muluwas kanato. Baga panalangin Ginoo siyang pulong ug ang tuta. Heavenly Father, we are so thankful Lord sa reminder nimo kanamo. The certainty of your word. Reliable gayud Ginoo ang imong mga pulong. Salamat niini Lord nga ang mga promises dinhi among mosaligan. And Father, we thank you for the sure and steadfast word you have given us. Through the prophets and through the testimony of faithful witnesses like Peter. Just as he beheld the glory of Christ and heard your voice from the majestic cloud, may we also be attentive to your truth, shining like a light in the darkness. Strengthen your church, O Lord, to stand firm on your word, to trust in its guidance, and to remain faithful until the day dawns and Christ, the morning star, rises fully in our hearts. Help us to grow in confidence in your promises and to reflect your glory in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Ginoo, magpanalangin siyang pulong.